Movie Recap Tagalog here. Nagsimula ang kwento sa isang marupok na batang lalaki na lumalaban para sa kanyang unang paghinga. Ipinanganak siya ng 3 buwan ng mas maaga at napakaliit at napakahina ng kanyang katawan. Kaya pati ang mga nurse ay pabulong na nagsasabing baka hindi siya umabot ng umaga. Nagpabalik-balik ang kanyang mga magulang, nagmamakaawa para sa tulong, kumakapit sa kahit anong pag-asa para lamang mabuhay ang kanilang anak. Sa huli, gumawa ng desperadong desisyon ang kanyang ama. Ibinenta ang kanilang apartment upang bayaran ng isang mangkukulam na magsagawa ng sinaunang ritual. Nawala ang kanilang tahanan, lumipat sila sa isang maliit na inuupahang kwarto at nagsimulang muli. Ngunit tuwing naaalala iyon ng kanyang ama, marahan siyang napapangiti habang pinipigilan ang luha. Dahil laban sa lahat ng posibilidad, nabuhay si Yeonmin. Ngunit may kaakibat na anino ang kanyang pagkaligtas. Habang lumalaki, dala ni Yeonmin ang isang tahimik na lambot sa kanyang pagkatao. Palagi niyang nararamdaman na siya'y marupok, na parang hindi siya nababagay. Halos naniwala na siya na ang pinakamabagal at pinakawalang dating na batang lalaki sa mundo. Tahimik lang siya, mahiyain at malungkot. Hanggang sa isang araw, nakilala niya ang 3 batang lalaki na kasing walang muwang niya. Mula noon, naging hindi na sila mapaghiwalay. 4 na munting magkakaibigan na laging magkakasama. Ginawa pa nilang laro ang kanilang mga insecurities. Nagkakompetensya kung sino ang mas kayang magpakatanga kaysa sa iba. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang tumibay ang kanilang samahan. Pagsapit ng high school, bawat isa sa kanila ay naging kakaibang obra. Si Taejung, ang henyo na laging nangunguna sa klase, ay nangangarap maging pangulo balang araw. Pero sa kabila ng kanyang talino, napakadramatiko niya. Isang bagsak lang, akala mo katapusan na ng mundo. Hindi tulad ng ibang matatalinong estudyante. Marunong din siyang lumaban, kaya walang naglalakas loob na mang-asar sa kanya. Si Jumbok naman, sobrang ayaw mag-aral kaya natutunan niyang matulog ng nakadilat. Tinawag pa niya itong pagpasok sa nirvana. Ang kanyang ina ay isang monghe na umaasang ipagpapatuloy niya ang tradisyong Budista ng kanilang pamilya. Pero ang gusto lang niya ay tahimik na idlip. At si Yeonmin, hindi man siya mahusay sa pag-aaral, hindi rin atleta, at sa sarili niyang tingin, hindi rin kagwapuhan. Tinawag pa niya ang sarili bilang pangkaraniwan lang sa kanilang bayan. Ngunit sa kabila nito, minamahal siya ng lahat, mga babae, mga tita at kahit mga bata. Nakikita siya bilang cute, nakakatawa at may init sa puso. Iniisip niyang dahil iyon sa kanyang makulit na ngiti at lihim siyang nangangarap maging isang alamat na DJ. Uli, nariyan si Dojin, ang higanting may ginintuang puso. Pangarap niyang maging basketball star noon, ngunit nasira iyon dahil sa isang injury na tila nakaapekto rin sa kanyang pag-iisip. Madalas siyang magreklamo na ayaw siyang payagan ng kanyang mga magulang na ampunin si B, na kalaunan ay napag-alamang isa palang ganap na baka. Isang hapon, dinala ni Yeonmin ang mga kaibigan niya sa maliit na studio kung saan siya nagsasanay mag-DJ. Habang palakad-lakad lang sina Jumbok at Taejung, may biglang nagising kay Dojin. Mula pagkabata, naniniwala siyang may perpektong pandinig siya. Kahit na guni-guni lamang iyon, ngunit may kapangyarihan ang paniniwala. At noong araw na iyon, buong tapang niyang idineklara na susundan niya si Yeonmin at magiging artist din siya. Nang sabihin niya ito sa kanyang mga magulang, agad siyang pinalayas. Nauwi siya sa pagtira sa bubong ng bahay ni Taejung sa loob ng 1 buwan, hanggang sa tuluyan ng pumayag ang kanyang mga magulang. Doon pa lang talaga nagsimula ang kanyang paglalakbay sa musika. Mula noon, sabay nang nangarap sina Dojin at Yeonmin na tumugtog sa malalaking entablado ng mga IDM festival. Ngunit mapagpakumbaba ang realidad. Ang una nilang entablado ay ang bubong pa rin. At nang akala nila ay perpekto na ang lahat, biglang nagbago ang takbo ng mundo. Ipinahayag ng pamilya ni Yeonmin na lilipat sila sa New Zealand. Pagkatapos ng graduation, magkakahiwalay na ang magkakaibigan. Hindi pa sila kailanman nakapagbakasyon ng sabay, ni hindi pa nakaranas ng maayos na field trip, at muntik pang hindi matuloy ang kanilang huling pagkakataon. 2 araw bago ang biyahe, ninakawan si Yeonmin ng isang grupo ng mga salarin. Habang naghahanda siya sa pinakamasamang mangyayari, biglang dumating si Taejung na parang bagyo. Hinarap ang buong grupo ng mag-isa. Hinawakan ni Yeonmin ang isa sa mga umatake upang tumulong. Maya-maya, dumating sina Dojin at Jumbok, ngunit sa gitna ng kanilang pagkataranta, si Taejung pa ang kanilang natamaan. Dahil dito, pinarusahan silang lahat ng paaralan at pinagbawalang sumama sa field trip. Noong gabing iyon, nagdesisyon ng magkakaibigan na gumawa ng sarili nilang biyahe. Isang paglalakbay na tunay na kanila. Ang destinasyon Thailand, kung saan magtatanghal ang kanilang hinahangaang tightrope walking idols. Ngunit wala silang pera at hindi rin sila papayagan ng kanilang mga magulang na maglakbay sa ibang bansa. At nang tila imposible na ang lahat, pumakbang si Taejung. Ito na ang huling regalong ibibigay ko sa inyo, mahina niyang sabi. Kung matutulog ka ng 3 oras lang bawat araw, kaya mong makamit ang kahit ano. At pinatunayan niya iyon. Nakakuha siya ng perpektong marka sa entrance exam sa universidad. Habang iniisip ni Dojin na baka hinulaan lang niya ang mga sagot, ngumisilang si Taejung, determinadong ipakita sa mundo na ang batang minsang tinawag na bobo ay kayang magningning ng higit pa sa iba. Nagdiriwang ang kanyang mga magulang na parang nanalo sa loto. Naghanda sila ng napakalaking handaan, nag-imbita ng mga kamag-anak, at buong pagmamalaking inihayag ng ama ni Taejung na kinatay niya ang isang buong baka para sa selebrasyon. Tahimik na umiyak si Dojin para sa minamahal niyang si B. Sa gitna ng kasiyahan, nangako ang ama ni Taejung ng isang malaking
malaking gantimpala para sa kanyang anak. Walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Taijung na gusto niyang magbakasyon sa Thailand kasama ang kanyang mga kaibigan. Nag-atubili ang kanyang ama. 4 na batang lalaki? Mag-isa sa ibang bansa? Siguro sa susunod na lang, mahinahon niyang sabi. Ngunit ang sa susunod na lang ang pinakakinatatakutan ng magkakaibigan. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Yeonmin. Umiyok ang boses ni Taijung habang pilit na nagpapatuloy. Dahil sa kaibuturan ng kanilang puso, alam nilang ito na ang huling pagkakataon nilang kumapit sa kabataang sabay-sabay nilang binuo bago sila tuluyang hilahin ng buhay sa magkakaibang direksyon. Sa katahimikang iyon, may nagbago. Dahil hindi lang ito basta biyahe. Ito ang huling alaala na gusto nilang ukitin sa kanilang mga puso. Nang mabanggit ang salitang graduation, may kung anong lumambot sa kanilang lahat. Hindi na nila iniisip ang mga tagumpay o ang hinaharap. Ang gusto lang nila ay isang magandang alaala na maitatabi bago sila magkahiwa-hiwalay. At doon mismo, sabay-sabay na umiyak ang 4 na lalaki. Malakas, walang pagpipigil, na para bang sinusubukan nilang pigilan ang oras gamit ang kanilang mga luha. Walang nakapaghanda sa sumunod na nangyari. Lumapit ang ina ni Yeonmin, nanginginig ang boses sa emosyon. Sinabi niyang siya ang sasagot sa buong biyahe nila. Pinasalamatan niya ang mga batang iyon dahil sa kanila, nabuhay ang kanyang anak, lumakas, at natutong mamuhay ng masaya. Ito raw ang paraan niya ng pagbabalik ng biyayang iyon. Sumabog sa saya ang magkakaibigan, sumisigaw, nagtatatalon, tumatakbo na parang mga batang ngayon lang nakamtan ng mundo. Dumating din ang pinakahihintay na araw. Sumakay silang 4 sa bus papuntang paliparan, punong-puno ng enerhiya. Nagbiro pa si Yeonmin na pagkalipas ng 10 taon, kapag isa na siyang sikat na DJ na nagpe-perform sa buong mundo, ililipad niya ang mga ito bilang mga VIP guests. Nagtawanan sila at nangarap, maniniwalang walang makakapigil sa kanila. Pero bihirang sundin ng buhay ang plano natin. Sa highway, huminto ang bus sa isang maliit na istasyon sa may kagubatan. Bigla na lang napahawak sa tiyan si Jeonbok at tumakbo papunta sa banyo. Ang ilang minuto ay parang naging napakahabang oras. Nang makabalik siya, umalis na ang bus, kasama na rin ang kanilang flight. Sa isang iglap, naglaho ang kanilang pinapangarap na biyahe. Nangako silang muli sa isa't isa sa susunod na lang. Ngunit bago pa dumating ang susunod, lumipat na sa ibang bansa ang pamilya ni Yeonmin. Lumipas ang 10 taon. Unti-unting nagkahiwa-hiwalay ang dating dikit-dikit na grupo. Bawat isa'y may kanya-kanyang buhay. Si Taijung ay naging sekretaryo na ngayon ng isang miyembro ng National Assembly. Punong-puno ang kanyang araw ng mga talumpati, schedule, at pag-aasikaso sa boss niyang nagpapanggap na nagwewelga ng gutom para sa simpatiya ng publiko. Palihim na inaabutan ng mga staff ang lalaki ng energy bars, at bagamat sa unay nagpapakamarangal ito, kalaunan ay bumibigay din. Ngunit nang subukan nitong abutan si Taijung, agad niya itong itinapon sa basurahan. "Huwag po ninyong gawin yan," sabi niya. "Nakakainsulto po yan sa komisyoner. Mas mabuting manghina siya kaysa mawalan ng tiwala ang mga tao." Dramatic na sumang-ayon ang komisyoner. Sinasabing hihimatayin na lang siya roon bago kumain. Pero ilang sandali lang, hindi niya mapigilang titigan ang pagkain sa basurahan habang nilulunok ang gutom. Samantala, si Jeonbok ay maaaring maging tattoo artist sa loob ng templong pinaglilingkuran ng kanyang ina. Umaasa pa rin ang ina niyang tatahakin niya ang landas ng Budismo. Ngunit naniniwala siyang ang kapalaran niya ay nasa tinta at karayom, hindi sa mga gong at pagdarasal. Hindi pa siya handang talikuran ang mga makamundong pagnanasa. Hindi pa. At si Dojin naman, ang pinakamalaya at parang batang kaluluwa sa kanilang lahat, ay nakaranas ng mental breakdown. Kahit sinasabi ng mga doktor na siya'y bumubuti na, nakikita ni Taijung at Jeonbok ang katotohanan sa kanyang mga matang tila walang laman. Dahil sa trauma, naging marupok ang kanyang alaala at hindi matiyak ang kanyang emosyon. Gayunpaman, pinayagan siyang makalabas ng ospital. Tinitiyak ng doktor na sa tulong ng gamot at pahinga, magiging maayos din siya. Agad na nagplano si Taijung ng isang simpleng salo-salo para sa araw ng paglabas ni Dojin. Ngunit ng umagang iyon din, may balitang inanunsyo sa TV na tila nagpahinto sa takbo ng oras. Ang idolo ni Yeonmin at Dojin, ang maalamat na DJ, ay magsasagawa ng kanyang huling tour sa Thailand. Isang huling pagtatanghal bago tuluyang magretiro. Ang pamilyar na mga tugtog na iyon ay muling gumising sa mga alaala na natulog sa loob ng 10 taon. Gaya ng napag-usapan, nagkita sina Taijung at Dojin sa dati nilang paboritong ihawan. Hindi pa man sila nakakaayos ng upo. Agad na sinubukan ni Dojin na tawagan si Yeonmin, punong-puno ng excitement. Ngunit pinigilan siya ni Taijung. Hating gabi na sa New Zealand. Habang kumakain sila, may isang kalbong lalaki na pumasok sa pintuan. Si Jeonbok iyon, o sa halip, si Monk Jeonbok. Inahit ng kanyang ina ang kanyang ulo at pinasok siya sa pagsasanay bilang monghe. Nagsasanay na siya sa pamamalimos at opisyal na ordenahan sa susunod na buwan. Napatingin ang lahat ng customer. Isang monghe sa loob ng mausok na ihawan? Hindi nila alam kung yuyuko ba sila o aalukin siya ng mas maraming liempo. Pero tahimik lang na kumuha si Jeonbok ng chopsticks. "Hindi ko pa lubusang napapakawalan ang mga makamundong pagnanasa," sabi niya habang kalmadong umuuya. Pagkatapos, may isang dalagang dumating. Maliwanag ang mga mata at punong-puno ng determinasyon. Si Aok Simeon, ang babaeng matagal nang may gusto kay Taijung mula pa noong high school. Palagi niya itong tinuturing na parang extra lang sa kwento ng iba, pero hindi siya kailanman sumuko. Dumating siya ngayon matapos pakiusapan ng ina ni Jeonbok para malaman kung nasaan sila. Noong dati, malapit siya sa nakababatang kapatid ni Taijung. Isang araw, napalibutan siya ng mga bully at nagkataong nasaksihan iyon ni Taijung. Hindi siya nakipaglaban. Mahina lang niyang binigyan ng babala ang mga ito at nagsitakbuhan silang parang mga takot na daga. "Kapag inistorbo ka ulit nila," sabi niya noon, "sabihin mo lang na girlfriend kita." Mula sa isang pangungusap na iyon, pinili na ni Aoksim ang kanyang kapalaran. Araw-araw, pumupunta siya sa bahay nila. Gumagawa ng gawaing bahay, humihingi ng merienda, hanggang sa pabirong tawagin siya ng ina ni Taijung na manugang ko. Sa huli, pinalaya siya ni Taijung para mag-aral ng maayos. Ngunit lalo lamang tumibay ang kanyang loob. Nangako siyang magsisikap, papasa sa
Taejung University at mapapasa kanya si Taejung. Hindi man siya nakapasok sa universidad, hindi rin siya tumigil sa paghahabol. Ngayong gabi, umupo siya sa tabi nito, nagniningning at matigas pa rin ang ulo, gaya ng dati. Marahang napabuntong hininga si Taejung. May kakayahan ka, sabi niya, pero wala sa tadhana. Pagkatapos, lumingon siya kay Dojin at tinanong kung may gusto ito. Walang pag-aalinlangan, bumulong si Dojin, gusto kong pumunta sa Thailand para tapusin ang biyahe na hindi natin nagawa. Ngunit agad na umiling si Taejung. Sa hindi pa matatag na kalagayan ni Dojin, masyadong mapanganib ang paglalakbay. Kahit gaano pa siya magmakaawa, nanatiling hindi ang sagot. Lumitaw ang lungkot sa kanyang mukha at napalitan ang kaninang saya. Nang gabing iyon, muli niyang sinubukang tawagan si Yeonmin. At muli, sinabi ni Yeonmin na abala siya. Sa unang pagkakataon, nanahimik si Dojin, nakatulala, habang ang mga alaala ay kumikislap sa kanyang isip na parang sirang pelikula. Bumalik siya sa gabing pinalayas siya ng kanyang mga magulang noong natulog siya mag-isa sa bubong ng bahay ni Taejung. At doon, sa mga gabing iyon ng pag-iisa, may nangyaring hindi niya kailanman malilimutan. Sa bubong na iyon, nabuo ang pinakamasasayang alaala ng kanilang kabataan. Kahit pinalayas si Dojin sa kanilang bahay, hindi siya kailanman naging tunay na nag-iisa. Tuwing gabi, nagtitipon ang apat na magkakaibigan sa ilalim ng mahinang ilaw sa bubong. Nagtatawanan, nagtatalo, nagdadamayan, at nagpapagaling sa isa't isa sa sarili nilang magulong paraan. Palihim na lumalabas si Jumbok mula sa templo ng kanyang ina. Bahagyang amoy insenso pa. Si Taeyung naman ay may dalang tambak na libro, determinadong hindi mapag-iwanan. At si Yeonmin, laging puno ng enerhiya, gumagawa ng mga kalokohang sobrang kakaiba na napapatawa silang lahat at nakakalimot sa problema. Sama-sama, ginawa nilang isang mainit at maingay na kanlungan ang dating malungkot na bubong. Isang gabi, matapos ang mahabang oras ng trabaho, umuwi si Taejung na pagod, tanging para makita si Mong Jumbok na nakahiga sa kanyang sofa. Nakatiklop ang mga braso na parang siya ang may-ari ng bahay. Ilang sandali pa, lumabas si Dojin mula sa banyo, na parang doon talaga siya nakatira. Dumating sila ng walang paanyaya, ngunit hindi walang dahilan. Umupo silang tatlo at nagkwentuhan kung ano-ano, hanggang sa umikot ang usapan sa iisang pananabik na 10 taon na nilang dala. Nanginginig ang boses ni Dojin habang nagsasalita tungkol sa wasak niyang kabataan, sa mga gamot, sa pagkalito, sa mga pangarap na nakalimutan, at sa biyahe na hindi kailanman natuloy. Ngayong gumagaling na ako, hindi ba pwede kahit ilang araw lang tayong umalis? Mahinang bumulong si Dojin, kumikislap ang kanyang mga mata, bumalot ang katahimikan. Sa wakas, marahan at may pag-aatubili, tumango si Taejung, pumalakpak si Jumbok. Kung gagawin natin to, gawin natin sa dating paraan. Balik tayo sa pagiging pinakatangang mga lalaki sa Korea. Kinabukasan, kumalat ang kaguluhan na parang apoy. Umasok si Taejung sa opisina ng kanyang boss at humingi ng leave, sakto bago ang party congress. Halos himatayin ang boss niya. Kung hindi ko kayang tuparin ang pangako ko sa matalik kong kaibigan, matatag na sabi ni Taejung, paano ko matutupad ang mga pangako ko sa mga tao sa hinaharap? Napatingin ang boss sa kanya na parang nawawala na siya sa katinoan, pero sa huli, pumayag din. Sinubukan pa niyang bigyan si Taejung ng pera, ngunit nang buksan niya ang kanyang pitaka, may nahulog na wrapper ng nutrition bar. Napahiya siya at agad itong binawi. Sa templo, napasigaw ang ina ni Jumbok nang humingi siya ng pahintulot. Nang hindi umubra ang pakiusap, dramatiko siyang sumigaw, kapag hindi niyo ako pinayagan, maniniwala na ako kay Jesus. Jesus saves me. Hallelujah. Napatigil ang kanyang ina. Sapat na yon para payagan siyang umalis. Araw ng alis, naunang dumating si Taejung sa airport. Maya-maya, naglakad papalapit si Jumbok, nakasuot ng kumpletong kasuotang monghe mula ulo hanggang paa. Ano bang balak mo? Sasali ka sa Shaolin Temple? Inis na sabi ni Taejung. Walang problema, bulong ni Jumbok. Umalis ako bago pa ako pagbawalan ng master ko. Ang pagtakas ay hindi labag sa anumang banal na kasulatan. Pagkatapos, dumating si Dojin. Hinihila ang kung ilang maleta, nakangiti ng todo. Dala niya ang lahat ng damit ni Yeonmin, at pati isang life-size mannequin na bihis na parang si Yeonmin. Uminom ka na ba ng halamang gamot o naghahalusinate ka na? Ungol ni Taejung. Sa kabila ng lahat, nakasakay silang tatlo sa eroplano. Isiniksik ang mannequin sa compartment ng bagahe. Habang nagdarasal si Taejung para mabuhay sila, nagmumuni-muni si Jumbok tungkol sa kaliwanagan, at si Dojin naman ay nangangarap tungkol sa music festival. Pagsapit ng hating gabi, mahimbing na humihilik si Dojin. Si Jumbok ay parang nasa nirvana. At nang pumunta si Taejung sa banyo, biglang sumulpot si Oksim. Lalabas ng bansa ang mahal ko. Paano ko mananatili lang? Pagmamalaki niyang sabi. Huwag kang mag-alala. Nandito ang bodyguard mo. Mas mabilis kang mamamatay, pero ligtas. Sa wakas, nakarating sila. Sinalubong ng mainit at mahalumigmig na hangin ang kanilang mga mukha. Parang bago at nakakakuryenteng pakiramdam ang lahat. Paglabas ng airport, napansin ni Taejung ang pitakang nahulog mula sa bag ng isang babae. Pinulot niya ito at hinabol siya. Maganda at elegante ang babae, nagpasalamat ito at ibinigay pa ang kanyang numero. Bago pa makapagsalita si Taejung, inagaw ni Oksim ang papel at nilunok iyon ng buo. May dumating na Koreano na kamukha raw ng isang karakter mula sa mitolohiya, si Tae Park, para ihatid sila. Inihagis nito ang kanilang mga bagahe sa isang makintab na convertible at nagpose silang parang mga first-time tourists. Pero hindi nagtagal ang saya. Nabangga ng driver nila ang isa pang sasakyan. Nang subukang ayusin ni Taejung ang usapan, sinampal siya ng matandang lalaki ng napakalakas hanggang mawalan siya ng malay. Dumating agad ang pulis. Sa gulat, tumalon si Tae Park diretso sa dagat. Inaresto ang magkakaibigan dahil sa pagsakay sa ninakaw na sasakyan. Nang mahuli si Tae Park, sila pa ang sinisi niya. Sinabing kinidnap nila ang kanyang pamilya at pinilit siyang magnakaw ng kotse. Agad naman itong pinaniwalaan ng pulis at pinagalitan sila na parang sila ang pinakamasasamang
lamang kriminal sa mundo. Walang kaalam-alam ang mga lalaki sa nangyayari. Tango lang sila ng tango sa sobrang kalituhan. Sa kabutihang palad na magitan ng Korean Embassy at napalaya rin sila. Pagbalik sa hotel, pinuri pa nila ang kanilang kwarto. Inaakalang may tanawing dagat hanggang sa binuksan ni Dojin ang kurtina at tumambad ang isang napakalaking konkretong pader. Pinakamurang kwarto sa buong gusali. Si Auksim ay pinaalis at inilipat sa mas magandang kwarto. Di nagtagal, dumiretso sila sa dalampasigan. Puting buhangin, asul na alon. Suot pa rin ni Jumbok ang kanyang kasuotang monghe kaya kusang yumuyuko ang mga turista sa kanya. Nang pilitin siyang hubarin iyon ng mga kaibigan, lumitaw ang t-shirt niyang may malaking mukha ni Buddha. Hindi natapos ang kaguluhan. Nagtalsikan sila ng tubig, nagsigawan, naglaro na parang mga bata, hanggang sa aksidenteng nabasa ni Jumbok ang isang mabalahibong dayuhan imbes na si Auksim. Napatingin ito sa kanya ng gulat. Yumuko lang si Jumbok. Kalaunan, huminto sila sa isang maliit na beach bar. Ang may-ari, si Sylvia, ay Koreana. Hindi mapakali si Auksim habang napapansin niyang masyadong matagal ngumiti si Taejung sa babae. May kung anong kumirot sa loob niya. At nang makita niyang nakadikit si Dojin sa pekeng Yeonmin na parang hindi na maihiwalay, kahit si Taejung ay kinilabutan. Pero ang pinakanagpagulo kay Auksim ay ang makita kahit ang monghe na si Jumbok ay nakikipagbiruan kay Sylvia. Sigurado akong bahagi siya ng kung anong underground na grupo. Bulong ni Auksim. At yung lalaking pumapatay ng lamok sa tabi niya, siguradong bayarang bantay. Sa isip niya, parang sa pelikula, dinadrog ang mga turista ng mga ganitong tao. At lalo lang lumala ang kanyang imahinasyon. Pero walang naniwala sa kanya. Kinagabihan, inimbitahan sila ni Sylvia sa kanyang club. Kumunot ang mukha ni Auksim sa inis. Pero nang sumapit ang gabi, siya pa ang pinaka-excited, nakasuot ng makikinang na damit at dali-daling inaya ang mga lalaki. Ngunit bago pa mag-alas 9, ang tatlong lalaki ay himbing na sa paghilik sa ilalim ng kumot. Napako si Auksim sa kinatatayuan niya. Hindi makapaniwala bago tuluyang nag-walk out, galit at nasaktan. Pero pagkapihit niya, parang spring na bumangon ang mga lalaki. Nagbihis sila ng pinakamapormang damit, nagwisik ng kalahating bote ng pabango at sumugod sa neon na gabi. Kinailangan nilang iwan si Yeonmin kahit ang mannequin lang. Pagpasok pa lang nila sa club, parang sumabog ang mundo. Umiikot ang mga ilaw na parang kalawakan at dumadagundong ang musika na parang bagyo. Para bang lumulutang ang pakiramdam nila. Itinaas ni Dojin ang kanyang phone. Nakangiting todo habang nagse-selfie at nagpo-post kung saan-saan. Walang ingat silang uminom, sumayaw hanggang manginig ang mga paa. Hinayaang lamunin sila ng gabi at biglang napatingala si Dojin sa DJ sa itaas ng entablado. Nagniningning. Muling nagising sa kanya ang pangarap niyang matagal nang nakabaon. Samantala, pumunta si Taejung sa bar at nakasalubong si Sylvia. Lumapit ito nang may mapanuksong ngiti at inalok siya ng cocktail. Pero bago pa siya makainom, napansin niyang may kaguluhan sa DJ platform. Umakyat si Dojin sa mesa. Nagpapanggap na siya ang headline DJ. Kumakaway, sumisigaw sa sobrang saya. Agad na tumakbo ang mga kaibigan niya. Hinila siya pababa at binuhat palabas. Namutla ang monghe nang makita ang mga mata ni Dojin nakapikit paulit-ulit na bumubulong. Sa bubong, sa bubong. May mali. Agad na tumakbo si Taejung pabalik sa hotel para kunin ang gamot. Ngunit pagdating niya, nadatnan niya si Auksim na nakaupo sa dilim. Halatang nasaktan. Masaya ba? Mahina nitong tanong. Umalis kayo nang hindi ako kasama? Natigilan si Taejung. Pinagpawisan. Nauutal siyang magsalita pero bago pa siya makapagpaliwanag, napabuntong hininga si Auksim. Nanginginig ang boses. Basta bumalik ka ng ligtas, masaya na ako. Sandaling napatigil si Taejung, nabigla at naantig sa paraang hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos, naalala niya, may naghihintay sa kanyang kaibigan. Agad siyang bumalik sa club pero pagdating niya, may nagkakagulong tao. Pinagtatawanan ang monghe, kinukunan ng video. Biglang sumiklab ang galit sa dibdib ni Taejung. Kumuha siya ng upuan at iwinasiwas iyon. Pinagtataboy ang mga tao. Sa malas, sakto namang dumating ang pulis. Sinubukan nilang ipaliwanag na maghahatid lang sila ng gamot pero hindi sila naintindihan. Akala ng mga pulis, may huhugutin siyang armas. Sa isang iglap, isang electric shock ang tumama diretso kay Auksim. Nakararating lang sa kanilang kinaroroonan. Bumagsak siya agad. Dinala ang mga lalaki sa kulungan, katabi pa ng lalaking tinatawag nilang Pigsy na walang tigil sa kakatawa sa kanilang kalagayan. Sa huli, kinailangan pa ulit ng tulong ng Korean Embassy para sila makalaya. Kahit nakangiti ang pulis, pabirong sermonya. 10 oras lang ang nakalipas. Ayos pa kayo. Ngayon tingnan nyo, pinapagod nyo ako. Huwag nyo akong piliting pauwiin kayo agad. Kinabukasan, malakas ang ulan kaya napilitan silang manatili sa loob. Napansin ni Taeyong na may sugat sa kamay si Auksim, kaya tahimik niya itong inabutan ng gamot at benda. Lumambot ang mga mata ng dalaga, na puno ng emosyon. Araw-araw akong masasaktan, bulong niya, para aalagaan mo ako hanggang mamatay ako. Bago pa makasagot si Taejung, tumunog ang kanyang telepono. Ang boses ng kanyang boss, nanginginig sa galit, ay bumuhos mula sa speaker. Ano ba ang ginagawa mo? 10 taon? 10 taon. At ang isang pangakong binigay mo, hindi mo pa natupad? Mag-empake ka na. Tanggal ka na. Nag-viral ang magulong gabi nila sa Thailand. Pinag-uusapan sila ng mga tao, kung pasaway ba sila, mga aktivista, o nagpo-promote ng kung anong kakaibang brand ng manika, kung ano-anong chismis ang kumalat. At ang boss niya, na may alita na sa Thai Embassy, ay lalo pang nadamay sa iskandalo. Habang nagpapanik si Taejung sa pagkawala ng trabaho, masayang binibilang naman ni Dojin ang patuloy na pagdami ng kanyang followers. Doon na napuno si Taejung. Inagaw niya ang peking Yeonmin mula kay Dojin. Tigilan mo yan bago ko papunitin tong una na to. Sumabog sa galit si Dojin. Pinagtaksilan niyo si Yeonmin. Ikaw at ang monghe. Malayo siya at ni minsan hindi mo man lang siya kinumusta. Noong high school, tinatrato mo siyang parang utusan. Ngayon, kunwari hindi na siya umiiral. Gumulo ang dugo ni Taejung. Pero tumanggi siyang makipag-away sa isang taong nasasaktan. Sa halip, nag-walk out siya. Humabol ang monghe pero hindi siya napigilan. Kinagabihan, paggalagala si Dojin sa dalampasigan. Sumisigaw para kay Taejung hanggang
hanggang paos na ang boses. Hindi siya nakainom ng gamot at muli na naman siyang nawawala sa sarili. Nang sa wakas makita niyang bumalik si Taijung, napaiyak siya at agad na yumakap. Pasensya na, ang selfish ko. Natakot ako na baka tumakbo ka sa dagat at tuluyan kang mawala. Mahinang napabuntong hininga si Taijung. Hindi niya kayang manatiling galit at ganoon lang, buo ulit ang apat. Mas mahalaga ang bukas kaysa sa lahat. Pumunta sila sa Thailand para sa music festival. Kinabukasan, dumating sila sa Songkran, ang masiglang water festival kung saan magpe-perform si DJ Star. Nakilala sila ng babaeng nakilala nila kanina at masayang kumaway. Pagkatapos, lumitaw si DJ Star mismo at doon nila nalaman na girlfriend niya pala ang babae. Narinig nito kung paano tinulungan ng mga lalaki ang babae, kaya inalok niya sila ng VIP seats para sa show. Nang gabing iyon, kumikislap ang hangin sa mga ilaw ng laser at ang musika ay dumadagundong na parang tibok ng buhay. Nagtilamsikan ang tubig, kumikinang sa ginintuang liwanag. Pakiramdam nila ay buhay na buhay sila, isang pakiramdam na matagal na nilang hindi naramdaman. At dumating ang sandali. Namataan sila ni DJ Star sa crowd at inimbitahan si Dojin sa entablado para magmix kasama siya. Yakap-yakap ni Dojin ang peking Yeonmin dahil ang sandaling iyon ay para sa kanilang dalawa. Sumisigaw ang mga kaibigan sa ibaba, punong-puno ng pagmamalaki. Hindi nila alam kung gaano katagal tumagal ang saya. Pero nang mamatay ang ilaw, nilamon ng dilim ang lahat. Nagising si Taijung sa isang marumi at madilim na kwarto. Nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Nakatali rin ang iba sa tabi niya. Kinidnap sila at ang lugar na iyon ay para sa pagkuha ng mga organo. Sumunod na nagising ang monghe, nanginginig habang bumabalik ang alaala. Pagkatapos ng festival, inimbitahan sila ni Sylvia na uminom sa beach. Tumanggi si Auksim, galit matapos makita si Taijung na nakikipag-usap kay Sylvia. Isang iglap at nawalan siya ng malay. Kinabukasan, umalis si Auksim mag-isa. Hindi alam na dinukot na pala sila. Ngayon lang naunawaan ng monghe, tama si Auksim sa lahat. Hindi siya tanga, tayo ang tanga. Samantala, si Auksim ay naaresto matapos ubusin ang lahat ng alak sa hotel at palitan iyon ng tubig. Habang iniimbestigahan, may nakita siyang nakakakilabot sa pader, isang wanted poster. Si Sylvia, sa warehouse, naubusan ng anesthesia ang surgeon. Plano niyang operahan sila kahit wala iyon. Si Dojin ang unang target. Habang pababa ang talim, biglang sumalakay ang armadong puwersa. Pinabagsak ang mga gwardiya, pinasabog ang mga pinto, at sa wakas ay nakarating sa operating room. Sa desperasyon, nagbuga ng apoy ang surgeon, pero isang stun grenade ang tuluyang nagpatigil sa kanya. Nang makawala si Dojin, sumigaw siya. Kailangan nating iligtas si Yeonmin. Nandyan pa siya. Wala nang Yeonmin. Mahina pero mabigat na sabi ni Taijung. Unan lang yon, pero hindi tumigil si Dojin. Kaya marahan siyang sinampal ni Taijung. Kailangan na nating pakawalan siya. At doon, nabunyag ang katotohanan. 10 taon na ang nakalipas. Matapos nilang maiwan ang bus papuntang airport, bigla itong bumalik. Masaya silang sumakay muli, ngunit ilang sandali lang, naaksidente ang bus. Nagkagulo ang mga pasahero. Binuhat ni Taijung si Jumbok. Habang si Dojin ay sinubukang iligtas si Yeonmin. Pero hindi makatayo si Yeonmin, bali ang kanyang paa. Naipit siya. Tumakbo si Dojin para humingi ng tulong. Pero bago pa siya makabalik, sumabog ang bus. Nawala si Yeonmin. Mula noon, ang lungkot ay naging guni-guni. Tumanggi ang isip ni Dojin na tanggapin ang katotohanan. Gumawa siya ng bersyon ng Yeonmin na buhay pa. At ngayon, sa unang pagkakataon, tinanggap niya ito. Nang inabot niya ang kamay ko, tinulak ko siya. Natakot ako. Tumakbo ako. 10 taon niyang dala ang guilt na yon. Ngayon, hindi na siya tatakbo. Muli siyang sumugod sa nasusunog na warehouse para iligtas ang mannequin. Yakap-yakap yon. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Inaalala ang bawat alaala hanggang sa mawalan siya ng malay. Hinila siya palabas ng mga kaibigan, pero naiwan pa rin ang mannequin sa loob. At kung hindi nila iyon makuha, baka tuluyan ng masira si Dojin. Kaya si Taijung sumugod muli sa apoy. At sa paanong paraan, nakalabas silang 4 ng buhay. 20 taon na akong pulis, bulong ng isang rescuer, at ngayon lang ako nakapagligtas ng unan. Halos hindi pa sila makahinga ng maayos bago sila kumaripas papuntang airport. Late na sila. Sobrang late, napayak si Taijung. Kahit sa wikang hindi niya alam, sigurado siyang mawawala ang trabaho niya. Ngunit nang bumalik siya na may dalang snacks, nakita niya sina Jumbok at Dojin na nakatitig lang. Gulat na gulat. Tumakbo si Auksim papunta sa runway para pigilan ang eroplano. Mahal ko, huwag kang umiyak. Tutulungan kitang malampasan ito. Nakatayo siya sa harap ng eroplano. Sumisigaw, Captain, pakiusap, huminto kayo. Hinila siya ng mga security. 1 minuto lang, pakiusap, 1 minuto lang. Huwag kang mag-alala sa akin, bulong niya kay Taijung. Bumalik ka sa Korea ng ligtas. Ha? Nanginginig ang boses niya. Alam kong hindi ako ang tipo mo. Alam kong hindi ako edukada. Alam kong sa paningin mo, isa lang akong tanga at makulit na babae. Pero kapag kasama kita, para akong marupok na damo. Mula noong unang beses kitang nakabangga, ikaw na ang lalaking gusto kong makasama habang buhay. Manatili ka sa tabi ko, habang buhay. Isinuot niya ang singsing sa daliri ni Taijung. Opisyal na tayong magkasintahan. Natigilan si Taijung. Hinila na siya palayo ng mga security. Pero nang sumigaw siya ng pangalan nito, agad itong napangiti. Mahal kita! Ngayon ang unang date natin. Sa gulat, hinubad ni Taijung ang singsing. Hindi yon! Hindi tayo magkasintahan. Pero napagdesisyonan na ng tadhana ang para sa kanila. Makalipas ang ilang araw, nanalo ang boss ni Taijung bilang leader. Ngunit nakaratay sa kama matapos magpakagutom para sa simpatiya. Nang hingan siya ng pahayag ng mga reporter, hindi siya makapagsalita. Kaya si Taijung ang nagsalin para sa kanya. Wala akong ginawa. Lahat ay dahil kay Secretary Taijung. Nahihiya ako kung gaano niya ako pinagmukhang kahanga-hanga. Nanginig ang boss niya sa kinalalagyan. Makalipas ang 1 buwan, sa wakas ay nakalaya si Auksim. Salamat kay Taijung na araw-araw pumupunta sa iba't ibang opisina para makiusap para sa kanya. Pagbalik niya, nadatnan niya ang monghe na suot ang kanyang singsing. Sa galit, sumugod siya. Pero agad lumabas si Taijung at inagaw ang singsing. At sa wakas, naging tunay silang magkasintahan. Bumalik ang monghe sa kanyang espiritual na landas.
natuwa ng kanyang ina. Si Dojin ay tuluyang gumaling at nagsimulang magtrabaho sa isang travel agency. At sabay-sabay, binisita ng tatlong lalaki ang libingan ni Yeonmin. Sinubukan ng monghe na umiyak, pero wala nang luha. Matagal na rin, bulong niya. Ayaw niyang nakikita tayong umiiyak. Mahinang umihip ang hangin sa matataas na damo. Parang ang kaibigan nila ay nakangiti pa rin sa kung saan. Doon nagwakas ang kanilang kwento. Ang apat na batang lalaki na nagkapit-bisig sa takot, sakit at tawanan, dito nagtapos. Ang una nilang biyahe ay naging higit pa sa bakasyon. Naging paglalakbay ito ng pagtanggap sa pagkawala, pagpapatawad sa sarili, at pagkatutong magpatuloy sa kabila ng lungkot. Mula sa apat na batang minsang tumakas sa kanilang nakaraan, isa na ibinaon ng sarili sa trabaho, isa na naghanap ng kanlungan sa relihiyon, isa na halos malunod sa sariling isipan, at isa na hindi na nagkaroon ng pagkakataong tumanda. Sa wakas, sabay-sabay silang nagpatuloy. Nalampasan nila ang unos, lumago sila, at dala-dala nila ang magagandang alaala ng kanilang gwapo, makulit na kaibigan, nang umingiti na parang sikat ng araw, at iniwan ang mundo ng masyadong maaga. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.